lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa Bulacan, isang 14 na taong gulang na dalagita ang pinagmalupitang daon ng kanyang tiyuhin. Ang mga resibo, larawan ng mga latay at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pagkahawak na po ng kahoy, sa sobrang inis niya, dinali niya na po yung tenga ko. Tumapis din po sa may ulo. Kaya pagkatapos po nung pagkapalo sa akin sa tenga, lagi na po ako nahihilo. Ano pa hong ginagawa? Bukod dyan sa pamamalo ng kahoy na yan, ano pa nakarating sa inyo ho? Sampal. Opo. The same time, merong kurot. Kasi kita naman po eh. Kita sa likod ng anak ko eh. May kurot. Doon po ako na ano doon sa tama niya sa tenga. Pinalo ko yan, alam niya. Ewan ko kanunong mga pinagsusumbong. May lumalabas yung masakit daw ulo niya, pinalo raw sa ulo. Sa tenga daw po. Sa tenga. Sinampal ko po siya. Pinalo niyo po sa binti. Ito po ba yun? Kasi may pasa po kasi. Pinalo ko po talaga yan. So talagang ito Apo. po dahil sa pagpalo niyo. Apo, pinalo ko po talaga yan. Anong plano mo kay Boy? Naraduan na tayo. Ang reklamo ng ilang nangutang ng kotse at motorsiklo laban sa isang auto trading company. Kasi ang concern ko yung anak mo eh. Mamaya kung ano pang maisipan nito eh. Panluloko nila ang ginawa nila, hindi nakakapagsalita eh. Susubukin nating kumatok at magtanong kung meron pang personnel, pati na ho doon sa 6th floor ng building na ito. Aming niresibuhan ang kanilang galit at panggagalaiti. Umabot na sa opisina ng kumpanya. Lalabas! Nasaan na? Kanina pa lalabas ah! Wala pa na Pinagpuruan nyo kami tanga dito eh! Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulong. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Sinaktan daw ng tiyuhin ng 14 na taong gulang na tinawag naming si Kimberly dahil daw sa pagiging pasaway. Ang tanong, paraan ba ito ng disiplina o paglabag na sa karapatan ng dalagita? Lumapit sa resibo ang isang concerned citizen. Ang sumbong niya, isang 14 na taong gulang na dalagita ang di umano'y sinasaktan ng sariling tiyuhin sa Marilao, Bulacan. Napag-alaman namin na isang migrant worker sa Kuwait ang nanay ni Kimberly. 8:43 ng gabi, dito po sa ating tanggapan, makakausap po natin sa pamamagitan ng video call ang ina ng batang pinagbuhatan ng kamay. So, 3:00 ng hapon po doon sa Middle East ngayon. Ma'am Rowena, nakikita ko sa isang larawan dito, meron siyang pasa sa bandang tuhod. Ano ho? Ayon sa kwento, sa sumbong sa inyo, paano ho niya ito tinamo? Pinalo po ng kahoy ng tito niya. Ano pa hong ginagawa? Bukod dyan sa pamamalo ng kahoy na yan, ano pa nakarating sa inyo ho? Doon po ako na ano doon sa tama niya sa tenga. Na paano raw yung tenga na yon? Pinalo daw po yun eh. Kahit sino naman po siguro magulang. Ano nang makakarating na balita. Makikita mo ganun yung sitwasyon. Aminado na ako, sir. Ang bata ngayon, sobrang tigas ng ulo. Pero dapat hindi ganun ang way na ano. Sa pamamalo nila, hindi naman napapatino eh. 2019, nang pumanaw ang asawa ni Rowena, nagkaroon sila ng 4 na anak, panganay rito si Kimberly. Dahil kulang sa pantustos, napilitang mangibang bansa si Rowena at ang mga anak niya naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina. Nitong April 30, nakarating sa kaalaman ni Rowena ang nangyaring pananakit ng kanyang kapatid sa anak niyang si Kimberly. Sino po ang nagsumbong sa inyo ng mga pangyayari na ito? Naano ko na lang po yan na hindi pa po sinabi sa akin. Tinago pa po ng anak ko na that time nung pinalo po siya na nagkaroon siya ng mga pasa-pasa. Pinalo po kasi yan kasi dahil umuwi yan ng ano yata ng 10 oras na ng gabi. Wala nang inaksayang oras ang resibo. Agad kaming nagtungo sa Marilao, Bulacan. Abangan mamaya ang sagutan ng inaakusahan at ng ina ni Kimberly. Oo, Ma'am Rowena. Anong plano mo kay Boy? Kaya mo tanggapin na gano'n ang kapatid mo? Makikita mo na sa kulungan? Totoo lang po, ayoko nang nakikialam sa kanila kasi nagagalit yung ina. Wala raw ako karapatan eh. O di sige, kayong bahala. Persa! Persa! Susunod,
ang reklamo ng ilang nangutang ng kotse at motorsiklo laban sa isang auto trading company. Panluloko nilang ginawa nila, hindi nakakapagsalita eh. Aming niresibuhan ang kanilang galit at panggagalaiti. Umabot na sa opisina ng kumpanya. Lalabas! Nasaan na? Kanina pa lalabas ah! May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Bumusina ang ilang nag-loan ng kotse at motorsiklo nang makatanggap sila ng notice na babatakin na raw ang mga ito ng financing company at bangko. Ang inutangan kasi nilang kumpanya, hindi raw pala nagre-remit ng kanilang bayad sa financing company at bangko. Panluloko nilang ginawa nila, hindi nakakapagsalita eh. Sasakyan na, magiging bato pa? Lalabas! Nasaan na? Kanina pa lalabas ah! Pinagmumukha nyo kami tanga dito eh. Nitong nakaraang linggo, binatak ng bangko ang motorsiklong ito matapos hindi mabayaran ng 3 buwan. Binawi raw ng bangko ang motorsiklong ito matapos madelay ng ilang buwan ang pagbabayad. Lakad sila pumasok sa isang financing loan sa kumpanyang DigiCars Auto Trading. Tulad nila, nag-loan din ng motor sa DigiCars si Jomar Reyes, 20 taong gulang. Umulan man o umaraw, walang pagod sa pagkayod bilang isang delivery rider si Jomar. Ang kinikita mula rito, iniipon niya para sa kanyang tuition fee. Nasa second year college na si Jomar sa kursong Hospitality Management. Sakto lang po kasi yung kinikita ng father ko para sa amin. Yung mga project po sa schools, hindi po kaya mabili. Kaya pinursyo ko po yung pagiging rider. Kaya mahalaga para sa kanya ang trabaho bilang delivery rider. Kung mawala po yung motor ko is tingin ko po hindi po kakayanin. Gusto ko po sanang makapagtapos ng pag-aaral. Pero nanganganib na mawala ngayon ang kanyang hanap buhay. Nakatanggap kasi siya ng demand letter mula sa bangko. Nakasaad dito na babataki na ang kanyang motorsiklo dahil sa 2 buwang hindi niya pagbabayad ng monthly amortization nito. August 2022 na mag-apply si Jomar ng motorcycle loan mula sa kumpanyang DigiCars Auto Trading. Nagpakilalang isang merchandise broker ang DigiCars. Ibig sabihin, ang offer sa kanya ng DigiCars, bayaran ang 50% ng kabuang halaga ng motorsiklo na nagkakahalaga ng 80,500 pesos. Ang lalong nagpakagat sa kanya sa offer, magiging 923 pesos na lamang daw ang monthly payment niya sa halip na 5,000 pesos para sa natitirang 50% sa loob ng 2 taon. Kaya daw mababa yung hulog namin, ma'am, kasi ano po eh, parang yung binayad po namin sa kanila is ikot din po nila para kung ini-invest siya, ma'am. Maayos naman daw ang pagbabayad ng kumpanya mula September 2022 hanggang February 2023. Pero laking gulat niya nang bigla na lamang siyang makatanggap ng demand letter o kasulatan kung saan nakasaad na 2 buwan raw hindi nababayaran ng kanyang motorsiklo na nagkakahalaga ng 11,390 pesos. Mas nakakatakot po doon, ma'am, is baka po isang araw biglang wala na po yung motor ko. Pero hindi pala siya nag-iisa. Ilang mensahe ang ipinadala sa Facebook page ng resibo. Biktima rin daw sila ng modus ng kumpanya. Pero gustuhin man ni Jomar at ng iba pang biktima na puntahan ang opisina ng DigiCars para hindi mauwi sa wala ang binayad nila sa kumpanya. Sarado naman ang opisina nito noong May 1. Kinabukasan, nag-anunsyo ang CEO ng DigiCars na si Reynaldo Calda na muli itong magbubukas ng May 22. Explain lang po namin bakit po tayo nagkaroon ng temporary closure itong week na to. Una, para makapag-payments po tayo ng maayos. Si DigiCars Auto Trading po ay hindi po magsasara. But magre-resume din naman po tayo May 22 po. Kaya umaga pa lang ng May 22, humarurot na si Jomar papuntang DigiCars office sa Timog Avenue, Quezon City. Pagdating sa lokasyon, tumambad sa amin ang nasa higit 100 kliyente ng DigiCars. Marami sa kanila, iisa ang reklamo. Ilang buwan daw na hindi nakapagbayad o nakapag-remit sa bangko ang DigiCars para sa mga kinuha nilang mga sasakyan at motorsiklo. Kayo wala pa? Nakapulong kasi sir eh. Ginagawa na kami.
Sir, bago lang ako, dinig agad ako. Dito namin naabutan si Nanay Chona kasama ang kanyang anak na isang PWD o person with disability dahil hindi nakaririnig at nakapagsasalita ang anak. Siya ang nagsisilbing tenga at bibig ng kanyang anak. Lahat ng transaksyon na inaano niya, ako ang kailangan kasama. Kumbaga, pinaunawa ko sa kanya. Tapos yun ang kinasasama ng loob ko. Bakit nila tiyanggap na may problema pala? Kasi ang concern ko yung anak ko eh. Mamaya kung ano pang maisipan nito eh. Ang pakay nila, mabawi na lamang ang 41,000 pesos na hinulog para sa motorsiklo. Matagal niyang inipon, nag-loan siya sa SKS. Nag-ano siya, yung e-bike niya, ibininta niya para makaipon siya ng 41,000. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin. Panluloko nilang ginawa nila, hindi nakakapagsalita eh. Di ba? Susunod! Matapos ang maghapong paghihintay, isang anunsyo ang inilabas ng DigiCars. Ano ang kahihinatnan ng daing ni Jomar at ng iba pa? Opo, kakausapin ka na, singko na. At ang paghaharap ng lalaking nalakit kay Kimberly at ng kanyang ina. Ma'am Rowena. Paano po yung way ng pagpalo? Pinalo ko po siya sa binti eh. Pinalo ko yan, alam niya. Ewan ko kanino mga pinagsusumbong. May lumalabas yung masakit daw ulo niya, pinalo raw sa ulo. Sa tenga daw po. Tenga. Sinampal ko po siya dahil sinasagot niya yung lawla niya. Mabigyang solusyon kaya ang hinaing ng menor de edad? May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Habang naghihintay si Jomar kasama ang iba pang kliyenteng nagrereklamo laban sa kumpanyang DigiCars, isang announcement ang inilabas. Kakausapin ka na, singko na. Makikipag-usap daw ang kanilang kampo pero sa pamamagitan lamang ng isang video call. May may-ari nga, bakit ka na nawawala? Hindi po. Habang ipinaliliwanag online ng isang kinatawan ng DigiCars ang magiging proseso sa reimbursement o pagsasauli ng pera, biglang nagkainitan ang dalawang panig. Ayun ang gusto namin mangyari, balik yung pera. Sir, tinatanong ako kung ano gusto ko mangyari. Paano ko sabihin ko gusto mo mangyari nga? Sir, sabihin ko kung gusto ko mangyari. Ano gusto mo mangyari? Ibalik yung pera! Ilang sandali pa, tinapos ang video call. Lumipas ang maghapon na walang napala ang mga kliyenteng pumunta sa opisina ng araw na iyon. Nitong May 23, sinamahan ng resibo ang grupo ni Jomar at Nanay Chona sa National Bureau of Investigation o NBI. Lumalabas sa investigasyon nila na rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC ang DigiCars bilang isang wholesale and retail trade, repair of motor vehicle and motorcycle. Isa sa tinitignan natin kasi para kasi pwede ka mag-accept ng investment o pumasok sa isang financial business, dapat may secondary license ka nun. Hindi enough na yung may SEC ka lang, pwede ka na mag-accept ng investment or other financial investments or financial business. Dapat kumuha ka ng secondary license for that. Sa resibong ito mula sa DigiCars Auto Trading, nakapangalan si Reynaldo Calda bilang President and CEO ng kumpanya. Sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng DigiCars Auto Trading. Mga kapuso, sa ika-6 na palapag ng gusaling ito, nag-oopisina ang DigiCars. Kukunan natin sila ng panig. Susubukin natin na makuha kung ano ang kanilang panindigan, ang kanilang katayuan hinggil po sa reklamong ito. Susubukin nating kumatok at magtanong kung meron pang personnel, pati na ho doon sa 6th floor ng building na ito. Mga kapuso, sinubok nating makuna ng panig ang DigiCars. Pero gaya po ng ating naranasan, wala hong humarap dahil unang-una yung showroom sarado. Hindi na rin po tayo pinapanik ng building manager sa ika-6 na palapag kung saan sila nag-oopisina. So, ang lumalabas mga kapuso, 2 araw mula nang ito'y magbukas matapos ding dumugin ng mga complainant, sila po ay nagsara. At hanggang sa mga oras na ito, nananatili ang kanilang opisina, mistulang inabandona.
Samantala, tuluyan ang nagsampa ng reklamo ang 10 sa mga biktima umano ng DigiCars. Pwede siyang pumasok sa estapa under the revised penal code tsaka sa revised corporation code. Estapa, ito kasi, yung negosyo nila, parang lumalabas na meron silang misrepresentation eh. So, sinasabi nila na ganito, ang lisensya nila sa negosyo nila ay ganito, pero iba yung ginagawa nila. Pag nakita natin sa investigasyon natin ay na-violate din nila ito, kakasuhan din natin sila dito. Matapos na nangyaring pagrereklamo sa NBI, nakahinga raw ng maluwag sina Nanay Chona at Jomar. Na-explain ko sa kanya na mayroon tayong pag-asa na, kumbaga, step 1 pa lang to. Kasi, iiyak ako sa, hindi yung iyak ko na iiyak ako dahil at least meron patutunguhan itong pinaglalaman namin. Nagkaroon po ako ng pag-asa na mambigyan ng hostisya yung pera na binitawan namin. Pag naging okay po to is maging okay, maging smooth na rin po yung pag-aaral ko at yung pagbubiyahe ko. Balikan natin ang kaso ng 14 na taong gulang na dalagitang nakaranas ng pananakit sa kamay mismo ng kanyang tiyuhin. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay, nalaman namin na nakarating na si Kimberly sa bahay ng isang concerned citizen. Agad siyang dinala sa tanggapan ng barangay. Dito, kinunan siya ng testimonya ng isang social worker. Patingin niya pa sa Kwento niya, nagsimula ang pananakit sa kanya ng tiyuhin na kinilalang si Manolito Mariano noong 10 taong gulang pa lamang siya. Nung time po na nagsimula ng grade 4 po ako. Kasi po yung time na umalis po ako, pumunta po ako sa klase ko, tapos hindi po ako nakapagpaalam sa lola ko. Tapos kinagabihan po, natutulog na po kami. Bigla pong pumunta tito ko, lasing po. Tapos pinalo po ako ng kahoy sa katawan. Doon po ako nagising pero hindi ko po namalayan. Parang po tulog yung diwa ko pero gising yung mata ko. Kinabukasan po nagulat na lang ako, puro pasana po katawan ko. Ang pananakit ng tiyuhin, hindi lang daw minsan nangyari. Nag-ulit-ulit na po yun nung simulat po na tinatawag na po siya ng lola ko. Pag di na po ko kayang disiplinahin, doon na po siya sa tito ko dumadiretso. Mula noon, takot na raw ang nararamdaman ni Kimberly tuwing makikita ang tiyo Manolito niya. Parang trauma na po. Yung kada hawak lang po ng pamalo, natataas ko na po agad kamay ko. Kasi po parang yung hampas po sa akin, hindi ko kinakaya. Kasi po minsan pinapalo po sa akin kahoy. Pagka hawak na po ng kahoy, sa sobrang inis niya, dinali niya na po yung tenga ko. Natamaan po yung tenga ko. Tapos parang dumaplis din po sa may ulo. Kaya pagkatapos po nung pagkapalo sa akin sa tenga, lagi na po ako nahihilo. Parang hindi ko na po kinakaya yung hilo ng nag-aano sa akin. Base po doon sa salaysay ng bata, sinaktan siya ng kanyang tiyuhin kapag sumagot-sagot po sa lola. Kaya pumunta po siya kay concerned citizen. Last Saturday po, doon siya sinaktan. And then ngayon lang po, nakarating sa barangay yung problem, kaya ngayon lang po namin siya na-assist. Nang gabing iyon, dinala muna ng social worker sa bahay ng kanyang tiyakin si Kimberly. May 7, ipinatawag ng barangay si Manolito. Sumama rin ang lola ng dalagita. Aminado naman daw si Manolito na nasasaktan niya ang pamangkin. Paano po yung way ng pagpalo? Pinalo ko po siya sa binti eh. Pinalo ko yan, alam niya. Ewan ko kanino mga pinagsusumbong. May lumalabas yung masakit daw ulo niya, pinalo raw sa ulo. Sa tenga daw po. Tenga. Sinampal ko po siya dahil sinasagot niya yung lola niya. Pinalo niyo po sa binti. Ito po ba yun? Kasi pasa po kasi. Pinalo ko po talaga yan. So talagang ito Opo. po dahil sa pagpalo niyo? Opo, pinalo ko po talaga yan. Ilang sandali pa, tumawag mula sa Kuwait ang ina ni Kimberly na si Rowena. Ma'am Rowena? Anong plano mo kay Boy? Kaya mo tanggapin na gano'n ang kapatid mo? Makikita mo na sa kulungan? Kaya kong tanggapin. Siguro po yan ang nakaraan. Magbago yung isip ko. Dahil hindi ako kasing walang hiyanin ng tao yan. Marunong pa rin ako. Meron pa rin Tuloy ah. nararamdaman bilang kapatid niya. Ano sinabi niya sa akin? Kaya wala naman na itutulong sa'yo. Ano ba at sumbong mo ang mga
mga pinagsasasabi mo dyan. Bakit ganyan ang galit mo sa atin? Nakausap din ni Rowena ang kapatid na si Manolito. Oh, hello. Ikaw na nagsabi, di ba? Pare-parehas tayo may pagkakamali. Ngayon, ang naging mali ko, minahal ko yung mga anak mo. Nasasaktan ko yan bilang disiplina sa kanila. Ewan ko bakit masyado yung binibig issue. Ayaw ninyong nakakanti yung anak ninyo. Ikaw ang lumagay dito sa katayuan ngayon kung ikaw ang nandito. Di ba't lagi mo nakahagupit yung mga anak mo? Paano na kung wala ako? Yung nanay natin, minumura-mura lang nila. Sinasagot-sagot na lang nila. Buti nga, nandito pa ako eh. Kaya sabi ko sa kanila, habang buhay ang lola nyo, mahalin nyo. Hindi habang panahon nandyan niya. Pag kayang biglang namatay, lahat kayo mananagot sa akin. Wait, disiplina. Oh, Rowena, alam mo, di ba? O, Rowena. Marami kong naitulong sa ating lahat. Kaya huwag mo sabihin sa akin na napakawalang hiya ko. Di ba? May mga batas na nangangalaga sa karapatan ng mga menor de edad. Ang pananakit sa mga bata ay paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa akin, masasabi ko lang naman nun, karapatan niya talaga yung bilang ina. Kasi sa akin naman, sana yung side ko, naintindihan niya rin eh. Unang-una, yung mga bata na yun, sa akin lumaki yun eh. Maliliit pa yung mga yan, ako naging ama. Siyempre, para sa akin, masakit eh. Tapos ngayon, lalo nang nakikita ko silang lumaki na nagiging salbahe. Nanay ko pa yung ginaganon. Maraming beses niya na kasing ginawa. Ngayon ang sabi ko sa nanay ko, ay pabayaan mo muna. Total kung ano gusto niya eh. Pag kayang ka ako nagkamali, matututo yan. Kung magsasampa po siya ng kaso, dadaan po siya sa violation po ng RA 7610 dahil sa pananakit. Kaya lang po, hindi na po siya magiging direct filing dahil nung Saturday po nangyari yon. Pwede po regular filing po. Sa pamamagitan ng ating programa, mga kapuso, namagitan ang barangay at naging matagumpay ang paghaharap ng magkabilang panig. Sa pinakauling impormasyon na ating nakalap, nagpasya na ang tiyuhin ng mga bata, pati na ang kanilang lola, na lisanin ng bahay. Sa mga sandaling ito, masasabi nating nasa mabuting lagay na ang mga bata. Nito lamang Martes, binisita namin sina Kimberly. Nangako rin ang social worker na titignan ang kalagayan ng mga bata. Ano kung mensahe nyo sa kanila? Kung sa miss, sir, talaga naman po, namimiss ko naman po talaga. Tsaka actually naman, sir, araw-araw, minuminuto, nakakausap ko naman po yung mga anak ko. Lagi ko naman po sila natatawagan. Resibo, walang lusot ang may retraso. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may retraso.